Ngayon ay Hunyo 30, taon 2025 and welcome sa episode numero 94 ng Rated X. Ako ang inyong lingkod, Kanton, ang muling maghahatid ng maikling pagbabalita na ukol sa illegal tobacco trade at iba pa pong mga isyu na mahalaga sa isang nicotine consumer. Para sa episode na ito, atin pong bibigyan ng highlight ang isa pong panukala ng gobernador ng Camiguin Province para po maibsan, masupil ang cigarette smuggling sa kanilang lugar. At yan po ay ating iahambing naman sa umiiral na ordinansa sa Baguio City sa ilalim ni Mayor Magalong. Alam niyo po naman kasi na ang Baguio City, Iloilo City ay ilan po yan sa mga lugar na mahigpit po talaga ang mga patakaran pagdating po sa paninigarilyo sa publiko. At bilang pangwakas, ako po'y mananawagan ng pagkakaisa sa mga maninigarilyo, gumagamit ng vapes, gumagamit ng snus, at maging yung mga nananabako. Tayo po ay kinakailangang magkaisa. Meron po akong sorpresa, kaya wag po kayong bibitiw. In a smoking cessation clinic. Dok, ilang taon na rin akong naninigarilyo. Pero gusto ko na talagang tumigil. That's a good decision. Quitting smoking is one of the best things you can do for your health. Madali lang bang huminto? Kasi sinubukan ko na dati pero wala hong nangyari. Parang nawawala ako kapag walang yosi. That's normal. Your body craves nicotine, but what really harms you is the smoke. That's why I'm recommending nicotine replacement therapy. Nicotine replacement? Yes, it gives you controlled amounts of nicotine without the combustion, without the tar. No burning, no smoke. Just the support your body needs to transition. Wait lang. Ibig sabihin, pinakikwit nyo ako sa nicotine pero yun din ang ibibigay nyo sa akin? Nicotine? If even doctors prescribe it, maybe nicotine was never the enemy. Maybe it's not about quitting nicotine. It's about quitting the burn. Layon po ni Provincial Governor Xavier Jesus XJ Romualdo na paigtingin ang laban kontra cigarette smuggling. Kaya po't kanyang hinihimo ang 5 munisipyo sa ilalim ng kanyang pamamahala na magbuo ng isang ordinansa na magpapatibay at magbibigay ng kapangyarihan sa mga LGUs na makapanita, makapanghuli ng smuggled cigarettes down to the barangay level. Ito po'y magsisilbing modelo sa mga LGU, kasama na po ang mga barangay na makapanita at makapanghuli ng sino mang nagtitinda ng smuggled cigarettes, yan man ay sa mga sari-sari store. Kadalasan po kasi ang enforcement ay nakatuon po dun sa mga bulto, sa mga nagbabiyahe, mga naghahango ng smuggled cigarettes. Yan man ay nakalulan sa mga sasakyang pandagat, yan man ay nakalulan sa mga delivery trucks. Yan po ang kadalasang tinatarget ng ating mga otoridad, lalong-lalo na siyempre ang mga bodega. Pero ngayon lamang po tayo nakarinig na ang isang pamahalaan ay naglalayong pong makapagbuo ng mga resolusyon, ng ordinansa na magbibigay po ng kapangyarihan sa mga barangay captains, sa mga tanod at lalo na siyempre sa mga mayor na makapanita at makapanghuli. At siyempre ang panukala po ni Provincial Governor Romualdo ay paigtingin po yung kaparusahan at lalo pat palalakihin ang mga multa. At kapag hindi pa rin talaga tumino ang isang negosyante, isang sari-sari store owner at patuloy pa rin sa pagtitinda, ay maaari po itong masampahan ng kaso na maaaring mauwi
sa pagkakakulong. Sana po, ito po ay tularan ng ibang mga provincial government, lalo na sa panahon ngayon na kailangan po talagang ang whole of nation approach ang dapat pong pairalin. Hindi po ito kakayanin. Senator Gatchalian, hindi po ito kakayanin ng mga pulis, ng BIR, ng Bureau of Customs, ng NBI lamang. Kailangan po ito involvement ng buong sambayanan. Sa kabilang dako, napag-usapan na rin po yung Camiguin model, yung layo ni Governor Romualdo. Bawal ang smuggled cigarette sa kanilang probinsya, doon naman po sa Baguio, kahit hindi smuggled, kahit legit business, may selyo, may DTI permit ang mga sigarilyo at mga vape products, yun naman po ang kanilang pinagbabawal. Sabi kasi daw para daw sa interest ng public health. Matanong ko po, Mayor Magalong, nabawasan po ba ang bilang ng mga namamatay dyan sa Baguio? Nabawasan po ba ang bilang ng mga nakakasakit sa baga? Siguro kung maganda po ang resulta, maaari pong maipresenta ho ninyo. Pero ang kasaysayan po nitong ordinansang ito ay hindi po nagkakalayo doon po sa mga ordinansang sinuportahan ng mga banyaga. Lumalabas po sa record na ang kanilang ordinansa ng mabuo ay sinuportahan po ng The Union. Hindi ho La Union, no? The Union. Ito po ay isang NGO body na suportado naman ng Bloomberg. Yun po ang mga nag-provide ng materials, ng mga training at mga expenses para maisagawa ang training at kung ano pa pong mga sponsorship ang tinanggap po ng government ng Baguio para po sa pagbuo ng smoke-free Baguio at yung kanila pong task force. Sa makatuwid, ang inisyatiba po na masasabi nating galing mismo sa mga Pilipino ay questionable. Dahil nga po sa partisipasyon ng isang NGO na sinusuportahan ng The Union sa ilalim ng umbrella ng Bloomberg. Kaya masasabi po natin na itong mga ganitong hakbang na smoke-free kuno, maging smoke-free Iloilo, samantala yung nangunguna dito sa aming task force ng smoking ay suportado rin po ng Bloomberg. At ganun din po dyan sa Baguio na mas matindi pa po dahil meron ho silang sinasabing 100-meter rule. Na bawal magtinda o magbenta ng sigarilyo sa mga public places within the radius of 100 meters. So parang de facto ban na ho ito ng mga sigarilyo at ng vape products. Kung maalala, yung delivery na sinasabing pag-aari ni Wamos ay isa pong entrapment operation. Sigurado, yung lugar kung saan ibinagsak yung mga delivery ay may tuturing na nandoon po sa radius na kung saan bawal ang pagtinda. So, itong ordinansa pong ito ay hindi naman po talaga pinagbabawal na totally na bawal sa loob ng Baguio City. Basta hindi ka lang po sakop dun sa 100-meter rule, malapit sa eskwelahan, sa simbahan, pati nga simbahan, sinalit pa Wala manuyan sa bata At sa ospital, maski yan, hindi naman kasama dyan Nasabi, dahil madalas daw mga bata, marami pong matatanda nagpupunta sa ospital kaysa sa mga bata. Anyway, nagkakaroon tuloy ng perception sa pananaw ng tao, sa akala ng tao, na totally bawal. Pero kung hindi ka saklaw ng 100-meter rule, pwede ka magbenta. Pero dinidiscourage po yung pagbebenta ng tingi. Ginagawa po pwede ka magbenta ng dekaha para nga naman unreachable. Hindi nadaling bilihin kaysa dun po sa mga patingi-tingi. So yan po ang pagkakaiba. Dito sa Baguio, legit ang mga sigarilyo, legit ang vape products, pero bawal. Dito sa Camiguin, ang pinagbabawal
yung mga smuggled cigarettes na hindi po nagbabayad ng tax, potensyal na mapanganib sa kalusugan, at syempre yung pong presyo ay anti-Pilipino. Presyo na ang makikinabang lamang walang iba kundi ang mga smugglers. At ang masama pa, hindi ko pa gusto, yung ordinansa sa Baguio, suportado ni Bloomberg. Sa ganang yan, akin pong ipinaabot ang aking paanyaya sa lahat. Kung ikaw man ay maninigarilyo, ikaw ay vapor, ikaw ay gumagamit ng tabako, ikaw ay gumagamit ng snus o chewer, umunguya ng tabako, ay makilahok po kayo. Makiisa po kayo sa atin pong movement. Kailangan po kasi natin ngayon na ipadama ang ating tinig. Iparinig ang ating tinig. Bakit? Madalas sina-sidestep tayo As if na we do not exist. As if na pwede tayong ibuli. Ganun naman ho talaga ang ginagawa nila. Ini-stigmatize pa ho tayo. Kaysa pag kami naninigarilyo, gumaganon pa ho. Pinapahiya tayo. Kaysa pag may nakikitang ng vape, nangi-smear ho yung iba. Dahil yan po ang behavior na ibig pairalin ng programa ni Bloomberg. Na kontrahin ang sigarilyo dahil nga daw mapanganib sa mga bata, mapanganib ang second-hand smoke. Hindi naman po natin tinututulan. Ang tinututulan po natin yung stigmatization. Yung bang minamaliit tayo, mamaliitin tayo. Tayo po ay hinuhusgahan. Hindi sa ating tunay na pag-uugali. Hindi sa tunay nating patriotismo. Kundi hinuhusgahan ho tayo sa ating behavior. Hinuhusgahan ho nila tayo dahil mahilig tayo sa nicotine. Nahumaling tayo sa nicotine. Yung ba'y kasalanan? Hindi naman po kami nahumaling sa illegal substance. Legal, legit ang pagtitinda ng sigarilyo. Legit ang paggamit ng sigarilyo. Pero sa ibang lugar, pinagbabawal. As if na illicit yung produkto. As if na illegal o bawal na gamot. At tayong mga maninigarilyo ang apektado ng lubha. Binabaliwala lang natin yan kasi cool tayo masyado Cool. Pero ang tama niyan, tatamaan ang bawat isa sa atin kapag hindi kayo kumilos. Kapag hindi tayo magsalita. Dahil sooner or later, mararamdaman ninyo na unti-unti dumudoble na ang inyong perang inilalabas sa pagbili ng vape, sa pagbili ng sigarilyo hanggat hindi na ninyo makayanan. Kung okay sa inyo na magpunta sa palengke at mag-rolyo ng sariling tabako, fine. Makakatulong po yan sa mga tobacco farmers. Pero dun sa hindi, pero naghahanap at maghahanap, kailangan po natin magsalita dahil sobra na ho. Sobra na ho ang pagpapahiya nila sa atin. Yung digdinat ng mga maninigarilyo, ng mga nagbe-vape, ay hindi na po nila isinasaalang-alang as if na tayo ay mga kriminal. Totoo po yan. Marami po ang mag-a-attest na tayong mga maninigarilyo, mga nicotine users, ay kanila pong minamaliit. At hindi na po natin yan papayagang mangyari pa. Lalo't na nakaamba na naman po magtaas ang presyo ng sigarilyo. Kaya po nagsisikap po ang NCUP na mabuo ho tayo bilang isang community na hindi lamang pong ina-attest o ina-assert ang ating karapatan. Ang karapatan po natin bilang mga consumers ay protektado po ng DTI. Tandaan po ninyo yan. Karapatan po ng nicotine consumers ay protektado po ng batas, ng DTI. At tayo po ay tumutulong sa koleksyon ng BIR. At syempre pa, tayo ay nagsisikap na hindi tayo maging pasaway. Lamang yung larawan na gusto nilang ibato sa atin na kanilang gawa-gawa lamang ay yan po ang nais nilang
ipalakihin sa media, gamitin kontra sa atin. At syempre kung nagawa nila noon, hindi na tayo papayag ngayon.